Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas. Ito nga KBL Team Asia na puro Pinoy. Pwede nang buuin bilang Gilas Pilipinas lineup, samantalang si Renz Abando tinatawag sa Korea ngayon na hari ng rebound. At ito namang si Coach Norman, pwede kayang siya nang humawak sa Gilas Pilipinas regular team? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Usap-usapan nga ngayon itong si Lakay Renz Abando dahil nga sa ganda ng kanyang ipinapakitang performance sa paglalaro niya sa KBL. At sa naging laban nga ng kanyang kupunan, nag-viral pa nga itong si Lakay Renz Abando dahil napakataas tumalon at biruin nyo, nakipag-agawan ng bola sa import at parang lumalabas na siya pa ang mas matangkad at siya pa ang parang import dahil sa napakataas niyang tumalon. Tinawag tuloy itong si Lakay Renz Abando sa Korea na hari ng rebound dahil nga sa napakataas niyang talon. Kung tutuusin ay matagal nang nagpapakitang gilas itong si Lakay. Kung ating babalikan ang FIBA World Cup 2023 na ginanap sa Pilipinas, kitang-kita naman na si Lakay Renz Abando ang nagbigay ng enerhiya sa gilas at talaga naman yung mga pangmalakas niyang dunk at mga hustle na rebound ang talaga namang nagpawaw sa mga Gilas Pilipinas fans. Kaya naman marami nga ang nagsasabi na dapat daw ibalik na itong si Lakay Renz Abando sa lineup ng Gilas Pilipinas, lalong-lalo na next year mabigat ang makakaharap ng Gilas Pilipinas sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan makakaharap nga natin ng New Zealand at Australia. Kaya naman malaking bagay kung maisasama itong si Renz Abando dahil maasahan nga sa opensa, depensa at sa mga hustle rebound at gayon na rin sa mga crucial na laro ng Gilas ay pwedeng-pwede itong si Lakay. Ang problema lang ay mukhang ayaw talagang isama sa lineup at hindi nga lang natin alam kung bakit. Samantalang naglabas na ang KBL ng kanilang All-Star Game lineup na gaganapin sa 2025-2026 season ng KBL at ito nga pangmalakasan ang kanilang lineup para naman ito sa All-Star Team Asia. At dito nga sa lineup na ito ay halos mga Pilipino ang napasama. Kabilang na nga dyan sila Ethan Albano, Justin Cutang, Kevin Kembao, Arvin Tolentino, Carl Tamayo, Renz Abando, Will Navarro, JD Kakulangan at itong si SJ Belangel. At sa lineup na ito ay 100% pwedeng-pwede nang bumuo ng Gilas Pilipinas lineup. At what if daw itong lineup na ito ang ipinadala sa SEA Games at nakaharap ng kupunan ng Thailand? Panigurado daw durog at wala daw magagawa ang Thailand sa lakas ng lineup na yan. Samantalang marami naman ang nagsasabi na dapat daw ito ng si Coach Norman Black ang humawak sa regular Gilas Pilipinas dahil unang-una madiskarte daw at alam niya ang gagawin sa player rotation, sa game plan. At sa tingin nyo, mas deserve ba ni Coach Norman Black na humawak sa regular Gilas Pilipinas lineup? At sa ibang balita naman, ito nga inilabas na ang schedule ng FIBA World Cup Asian Qualifiers second round kung saan makakaharap nga ng Gilas Pilipinas ang New Zealand at ang Australia. February 26, 2026, Philippines versus New Zealand. March 1, 2026, Philippines versus Australia. Lahat ng laban ay gaganapin sa SM Mall of Asia Arena at pwede na ngang bumili ng ticket. At ito pa nga, meron pa tayong pangmalakasang main event dahil dito gaganapin mismo sa Pilipinas ang laban ng China versus Chinese Taipei sa March 1 din yan sa ganap na 4 PM at konfirmado na nga yan sa mismong FIBA. Ang dahilan bakit nilipat sa Pilipinas ang laban dahil nga sa umiikot na tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan.